Naihi ako sa bed ng boyfriend ko pero ang tinuro ko ay yung kapatid niyang babae. Please hide my identity. Grabe na ang Feb-ibig. Pinagbintangan ko tuloy ang sister ng boyfriend ko. Call me April, 24 years old. Gusto ko lang ikwento ang pinaka-awkward pero pinaka-nakakakilig na Valentine's advance celebration ng buhay ko. I have a boyfriend, let's call him Alf. Mayaman siya to the point na may kondo pa sa Cubao. May balcony pa, nakita ang city lights at may sariling tagalinis. Sana all na lang talaga. First time niya akong inuwi sa kondo niya para mag-advance celebrate ng Valentine's nung Thursday. Hindi pa Feb 14 pero sabi niya ayokong makipagsiksikan sa restaurants. Soft launch daw ng pagiging future wife ko. Kinilig ako syempre. Nagready ako para sa first night namin. May bagong pajama pa ako from Shopee. Nagdala pa ako ng extra panty at shirts kasi praning ako. Pagdating ko sa kondo niya, sobrang classy at aesthetic ng place. Mabango at malamig ang aircon. Nag-order kami sa Grab Food ng mga pasta. Feeling ko, nasa teleserye ako or Wattpad sa sobrang swerte ko sa boyfriend ko. Mayaman na, pogi pa. Bandang 10 PM, sinabi niya sa akin na nag-message daw ang ate niyang si Poleng. Nasa Cubao din daw siya galing sa event at makikitulog muna sa kondo. First time ko sa kondo ng jowa ko tapos may kapatid. Gusto ko nang mag-check-in malapit sa hotel pero hindi ako pinayagan ni Alf. Hindi ka aalis, girlfriend kita, family ka na, sabi niya. Family agad? Pressure naman ako. Pagdating ni Ate Poleng, mabait naman siya, maingay, kalog, sosyal magsalita pero may kanal humor. After ilang chikahan, siya pa ang nag-alok. Siya tayo konti, may emperador ako dito. Alam niyo yung moment na gusto mong tumanggi pero ayaw mong magmukhang KJ? Umuo na lang ako. Ang problema, kapag medyo nakainom ako, may history ako na minsan naiihi ako sa bed. Wala na akong magagawa. Nandyan na ang bote ng emperador. Naubos namin yung isang bote ng emperador with coke. Tatlo kami pero ako ang pinaka-knockout. Ang bilis ko tamaan. Ang klasiko lang tingnan pero internally, lasing tita. Ang setup ng tulugan namin, katabi ko si Poleng. Wala siyang kaarte-arte na babae kahit mayaman. Doon ako napabilib. Si Alf sa sofa kasi daw para comfortable kami. Bandang 3:30 AM, nagising ako. Yung gising na hindi pa bukas ang mata pero alam mong may mali na. Mainit yung pakiramdam ko at basa. Alam ko na agad na nakaihi ako. Full commitment ulit ang katawan ko. Nanlamig ako kahit naka-aircon. Buti na lang hindi pa sila gising. Tahimik akong bumangon, diretso sa banyo. Pagtingin ko sa shorts ko, confirmed, basang-basa nga. Nagpalit ako agad. Nag-isip ako ng 100 scenario sa loob ng 30 seconds. Kung aamin ba ako, kung gigisingin ko ba sila, inayos ko na lang yung comforter. Binasa ko konti yung bandang malapit kay Poleng para hindi halatang ako lang. Oo, medyo evil, survival mode lang ako. Bumalik ako sa kama, humiga ulit at natulog. Bandang 9 AM, sabay-sabay kaming nagising. Si Poleng ang unang tumayo at nakapansin. Wait! Bakit basa to? Tumayo agad ako kunwaring chinek ko shorts ko. Hindi basa sa akin na. Si Poleng, medyo basa yung side niya. Napakunot noo siya. Shit, ako ba to? Sorry April ha, nakakahiya. Gusto kong lumubog sa kama. Tinanggal niya agad yung sheets at comforter. Hindi siya galit, nahihiya lang siya. Si Alf naman, chill lang. Sinabi niya lang, hayaan mo na. Sabihin ko na lang sa tagalinis na labhan yan mamaya. Nagpaalam agad si Poleng sa amin. Nagpasalamat pa siya sa akin at nagsorry ulit. Ang bait niya, mas lalo akong nakonsensya. Pag alis niya, nagluto si Alf ng corned beef at garlic rice. Parang walang nangyari. Habang kumakain kami sa kitchen, hindi ko malunok yung corned beef dahil sa guilt. Biglang sabi niya, I know ikaw ang umihi. Nagulat na lang ako. Parang may nalunok akong bato. How did you know? Bulong ko. Ngumiti siya. Gising ako ng 3:30 AM. Nakita kitang pumasok sa banyo na basa yung shorts mo. Alam kong nagpalit ka. Hindi lang napansin ni Poleng. Gusto kong mag-disappear sa hiya. Tumawa siya, hindi yung pang-asar, yung amused pa. Congrats! Official member ka na ng Bedwetters Club. Free ka sa judgment. Sabay dagdag, hindi mo kasalanan na glitch ka sa mattress. Napatulala na lang ako. Hindi ko in-expect may water element yung love story natin. Dagdag niya pa. Tumayo siya at hinalikan ako sa noo. Relax,
hindi ko sasabihin kay Poleng at kahit sabihin ko, hindi mababawasan ng love ko sa'yo. Mas nakakahiya yung ginawa ko na pagbintangan si Ate Poleng kaysa sa pag-ihi mismo. The good thing is, mas malaki yung pagmamahal ng boyfriend ko kaysa sa kahihiyan ko. Hindi siya nandidire, hindi siya nagalit, hindi niya ako pinahiya. After nun, parang mas naging close pa kami. Parang may inside joke na kami na walang ibang nakakaalam. Eto na ang hindi ko makakalimutan na Valentine's advance celebration namin na may emperador at may unexpected water feature.